So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, hindi naman ganun ka-alarming na issue 'tong topic natin, pero nawiwirduhan lang po talaga ako sa kabobahan ng ating Vice Presidente na si Sara. So sa hindi lang po nakakaalam, kahapon po kasi ay piyesta po ng Mary Immaculate. So ito po ay piyesta ng Katoliko. And then, gumawa po ng isang greeting si Sara Duterte ng Mary Immaculate na piyesta ng Katoliko at ang intro niya, greetings ng Muslim. Kung di ba naman hindi, actually medyo ano lang 'to, eh, medyo maliit lang na issue 'to pero mga kababayan, ang point lang natin dito, hindi sa lahat po ng panahon ay puwede mong gamitin yung greetings ng Muslim na "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Isipin mo, hindi para makuha natin yung point 'no, kasi medyo ito na naman, eh, nainis ako, eh. Hindi, ito no big deal ito, hindi naman 'to malaking issue. 'Di ba? Hindi hindi siya alarming na issue, pero natatangahan lang po ako. Ayun lang po yung point natin dito. So tingnan niyo 'to, So una, nakita ko 'to kanina. Actually wala naman akong alam na meron pala siyang, greetings ng Mary Immaculate kahapon. Wala akong alam, nakita ko lang po ito sa Inquirer. So sabi dito 'no, "Have compassion, empathy, generosity like Virgin Mary, Sara Duterte." 'Yan. So 'di ba, Vice President Sara Duterte urged Filipino to embody compassion and empathy, generosity on Sunday. Catholics commemorated the feast of the Mary Immaculate Conception. So una mga kababayan, ang plano ko lang po talaga dito sa article na 'to ng Inquirer, yung pagiging ipokrito nga po ni Sara Duterte na magbibigay siya ng advice, 'di ba, regarding nga po sa fiesta po ng Mary Immaculate, eh, siya nga mismo hindi marunong magpatawad sa kapwa-tao. Ayun dapat yung ah, topic ko dapat dito, yung naisip kong topic na gawan ng content. Yun nga lang, nung pagpunta ko nga po dun sa mismong Facebook page ni Sara Duterte, tuloy nakita ko, tingnan nyo message. Feast of the Mary Immaculate Conception, December 8, 2024. Yan no, Assalamualaikum, mali pa yung spelling, di ba? Wara matulahi wa mabarakatuh. Madayong maayong adlaw kaninong kaninyong tanan. Ah, Sabi ko, well, baka ano lang 'to, sulat-sulat lang 'to, pero mas tanga si Sara Duterte 'pag gumawa pa siya ng video tungkol dito. So, ang problema, gumawa nga siya ng video tungkol dito. So, ito yung video, ito yung intro. Wait, ito, sige, panoorin niyo. So, ito na naman yung intro niya na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. I join all the Catholic faithful in the 'di solemn... ba? Sabay Catholic. So, big deal ba 'to? Hindi naman 'to big deal kasi puwede naman po natin gamitin yung word na "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Puwede naman na natin gamitin 'yan kahit hindi tayo Muslim, kahit hindi tayo Islam. Okey lang 'yan, kunwari tayo magkaibigan tayo, trip lang natin na magbatian ng "Assalamualaikum", okey lang 'yan, hindi po problema 'yan at wala naman nagbabawal do'n. Pero ang tanga ni Sara Duterte na gagamitin mo yung word na 'yan na na ito po ay utos po ni Allah. Utos po 'to ni Allah sa mga Islam para magbatian po sila sa isa't isa. So ito po ang utos ni Allah ta's ginamit mo dun po sa Katoliko. Magkaibang Diyos po 'yan, Sara. Puwede hindi, kasi ang point natin dito malamang, 'di ba? Kasi si Sara mga kababayan meron siyang scriptwriter, 'di ba? So malamang yung scriptwriter ni Sara matalino naman siguro yung iba diyan. Puwede niyang sabihin, "Ma'am, isusulat pa ba natin 'tong greetings ng Muslim?" Hindi, isulat mo yan, kasama sa ano yan, kasama yan. Kasi trademark ko yan. Hindi naman lahat ng trademark pwede mong ipasok, 'di ba, kung saan mo gusto. Oh, so para mas maganda siyempre tayo may ebidensya tayo dito. So basic na basic lang naman 'to, eh, 'no. So puntahan natin 'to dito. Wait, ito. Kung ano ibig sabihin ng greetings na 'yan. Ito pala, sorry. Okay. So puntahan natin yung isang website po ng Islam. Saan ba 'yon? Ito. Ayan, oh. Oh, 'di ba sabi ko sa inyo pati pa spelling ng ano, eh, mali pa, eh.
Yung spelling ni Sarah mali pa, 'di ba? So, trying hard ka lang talaga. Trying hard ka lang. Gusto mo lang talaga isingit yang trademark ng Islam to get sympathy. Ayusin mo yung spelling mo, hindi naman ganyan spelling yan, eh. O, ito yung totoong spelling. O, pero yung spelling mo dito, pakita ko na lang ulit, ha. Pero yung spelling mo dun sa speech mo, iba. Ano ba yon? O, ayan, oh, iba, eh, oh. Warak. Anong warak? Oh, hindi yan asalamu. Alaikum, hindi, mali pa. So, trying hard ka nga talaga, hindi yan asalamu. Ano yan? Asalamu alaikum. Hindi ganyan po yan. Ayan yan, eh. Ito yung totoo yan, eh. Assalamualaikum. Oh, wa rahmatullahi wa barakatuh. Anong sinasabi mong warak-warak? Sabi mo dito, warak. Oh, dito, anong nakalagay dito? Oh, warak. Warak matulahi. So, hindi mo alam. Ginagamit mo yan nang hindi mo alam. Boba talaga to, no? Trying hard kasi gusto na makakuha ng simpatya sa mga Islam. Ganoon lang yon. O ngayon, mga kababayan, ito ibig sabihin yan. When Muslims met, hindi kasi actually mga kababayan, medyo aware po ako dito kasi po, ah, nung nasa Middle East po ako, uma-attend po ako ng mga, what do you call this, ng KPTC sa Islam. Uma-attend-attend po ako doon. Uma-attend-attend po ako doon. Kaya nga nakapunta ako Mecca, eh, 'di ba? So, kaya medyo aware po tayo dito ng konti. So, sabi dito, oh, when met, the best way to greet each other is to say, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ordains it upon us to greet each other with salam. Oh, si Allah po ang nagbanggit, Allah, yung pinaniniwalaang Diyos po ng mga Islam. Si Allah po ang nagbanggit sa Quran na magbatian ng mga Islam ng salam. Kaya nga salam ala, yung ala nga salam ala, kaya nga salam alaikum yan, eh. Oh, so ibig sabihin niyan, basta yun, basta greetings ng Muslim yan, ibig sabihin yan. Actually, meron pa yung mas maganda dito, eh, teka lang, hanapin ko. So ito, quick search lang ito sa internet, 'no. Nakita ko 'to, eh. Okay. So sabi dito, tingnan niyo, Okay. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh is an Islamic greeting that means peace be upon and God's mercy and blessings. 'Di ba? So sabi dito, peace upon you and teka, malabo mata ko. Okay. Peace be upon you and God's mercy and blessings. Ayun ang ibig sabihin niyan. So ito po ay peace be upon you and God, Diyos. So Diyos ng Islam, si Allah. Yung sinasabi ko nga mga kababayan, hindi naman bawal. Hindi, don't get me wrong, baka sabihin niyo nag-o-OA ako dito, na ito kayo bakit bawal ba gamitin yan? Well, hindi naman bawal. At wala naman nagbabawal yan. And actually po, natutuwa po yung mga kapatid po nating Islam sa Middle East, yung mga lokal doon. Pag nakikita po nila yung mga Pilipino na nagbabatian ng salam alaikum, natutuwa yung mga Islam na yan, natutuwa yan. Pero ang point dito mga kababayan, ito po ay greetings, ito po ay piyesta ng Katoliko. May mali. Kung tayo magbabatian tayo ng Assalamualaikum, okay lang 'yan. Oh, 'di ba? Okay lang 'yan, walang problema 'yan kung tayo, 'di ba? Okay lang 'yan. Pero gagamitin mo yung word na 'yan na from Quran and then utos ito ni Allah sa mga Islam, then papasok mo sa greetings ng piyesta ng Katoliko, ang tanga-tanga mo naman. So ang tawag do'n pilit. Pinipilit mo yung greetings na 'yan, 'di ba? For the sake, for whatever, no, hindi ko alam kung tanga ka lang talaga o talagang tanga ka lang talaga. Hindi kasi common sense naman, eh. Piyesta ng Katoliko, maggi-greetings ka ng greetings ng Islam, tapos vice presidente ka pa, 'di ba? Ano 'yun? Oh. And then mga ka-streetwise, 'no, yung isa pang binabanggit niyo dito, kung ano-ano sinasabi ni Sara Duterte regarding diyan sa piyesta ng Mary Immaculate, at alam ko ano ngayon, holiday ngayon, 'di ba? 'Pag Mary Immaculate na piyesta, holiday 'yan, eh. Kung ano-ano pinagsasabi mo diyan, eh, una, isabuhay mo muna 'yan. Tingnan mo, oh.
Anong sabi mo dito? Anong sabi mo dito? Ano ba 'yon? Ito, anong sabi mo nung isang araw? Oh, "I'm not going to forgive Sarah." So, sabi mo hindi ka magpapatawad. Oh, ayun sabi niya 'yan, oh. Oh, teka lang, basahin natin. Actually, may video ako nito, eh, yung nga lang natamad lang ako i-play. Sabi dito 'no, Vice President Sara Duterte said she is not inclined to forgive her enemies even during the Christmas season. So, kahit Pasko, hindi daw po siya magpapatawad. Okay, okay lang 'yan, wala namang problema 'yan, na 'wag ka magpatawad. Pero kailangan mo pa talagang i-broadcast sa buong mundo na hindi ka magpapatawad at nakikita po ito ng ibang bansa. Hindi, common sense lang, konting gamit lang ng kokote Sara 'no. Sige, okay lang 'yun, natural, natural sa Pilipino, hindi, natural sa tao, sorry. Natural sa tao yung hindi magpatawad, depende depende sa tao 'yan. Pero bilang Vice Presidente, sasabihin mo 'yan sa buong mundo, sasabihin mo 'yan sa speech mo sa Ifugao at mapapanood ng buong mundo na Vice Presidente ka. Tanga-tanga talaga nito 'no, kaya nakakainis talaga 'to, eh. Wala na hindi ano, eh, ganyan po talaga mga kababayan kapag pinalaking brat. Lahat kasi ng gusto binigay ni Digong, hindi niya nadisiplina ng maayos nung bata 'yan si Sarah. Kaya bratinela talaga yung ugali, eh. Oh, so 'yun 'no, so maikling content lang 'to mga kababayan 'no. Sabi ko naman hindi naman malaking issue 'to pero natatangahan lang po ako. I really found it very stupid 'no, dito sa ginawa ni Sarah na 'to 'no. In my own opinion, pero ewan ko lang sa inyo 'no. So ayan po ang gusto kong makita sa comment section. So kayo ba nag-a-agree ba kayo dito sa content natin na medyo may halong katangahan 'tong ginawa ni Sarah or nag-o-overreact lang po talaga ako, 'di ba? So ako nagpakita naman ako ng reference, 'di ba, kung ano ibig sabihin ng greetings na 'yan, oh. So yun mga ka-Streetwise 'no, so diyan po sa Team Replay, siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and ba-bye.